And now, yes, let's move on straight into it to our Q&A portion with our dearest friends here who are with us with a. Let's start first with Miss Kate Adahar. Hey, good afternoon. Congratulations. Thank you po. Anong story behind Saglit Lang? How did you choose or was it given to you? Paano mo namili? Actually, ano po, sinunod ko po itong kantan to. Yes. Nakakatuwa nga po yung backstory nito kasi I remember writing this song parang siguro mga 2 months ago. Basta it was one of those moments na nagkasakit ako. It was parang ilang araw din po ako nagkasakit. Tapos sabi ko parang nung habang gumagaling ako, parang gusto ko magsunod na lang ng song. And then all I could think of was, like really getting better, writing new music. And I also had si Raver in my mind. Tapos sabi ko parang yun, siya yung naging inspiration ko dun sa song. Ano lang, sobrang chill lang talaga nung kanta and I kind of wanted a different direction or a genre. Maybe hindi nasa comfort zone ko kasi usually mga songs na nire-release ko medyo pop, ballad, ganyan. So medyo jazzy, bossa nova yung vibe, but modern pa din. How long have you been writing songs? And siguro pa-share kung paano mo, siguro na tinype mo ba? Sa cellphone ba? Sa cellphone lang po talaga. But I have a notebook specifically for my songs, for my written songs. Pero nung syempre hindi na rin naman ako kapagsulat that time, sabi ko sige sa phone na lang. Ano naman talaga pagka may mga naiisip ako mga thoughts or pag may gusto akong isulat, talagang ginojot down ko talaga agad-agad para hindi ko siya nakakalimot. Same with din naman, mga melodies, ganyan. Good thing we have a voice memos, voice recorder, diba? Para talagang pagka pinakinggan mo maalala ko to. Thank you. Thank you, pa. Thank you so much, Miss Kate Adahar, for asking away questions to Julie Ann. Let's move forward to Mr. Nas Tabares. Hi Julie, kasi Hello. recently nagkaroon ng parang resurgence ng old songs mo sa Twitter, no? And nakita ko nga nag-retweet ka rin. And pakikwento paano mo siya na-discover and anong pakiramdam na na-appreciate na mas marami ngayon yung songs mo before? Wow, sa totoo lang, ang biglaan ng lahat Parang nagulat din talaga ako kasi I think may nag-post ata sa Twitter. Actually, parang sa TikTok at sa Twitter ko itong una nakita. Yung isa sa TikTok, I think there was one content creator na fina-follow ko din siya. Tapos parang bigla niyang play yung song. Isang song ko. Tapos parang after that, ano na siya, like it went over my feed. Nasa page ko siya, nasa timeline ko siya, ganyan. And then there was one in Twitter as well. Another song din naman yun. Tapos parang hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang sa yung ibang mga songs ko din. Kasi parang bumabalik din lahat. Bumabalik talaga, nag-resurgence yung yung mga kanta ko, yung mga luma kong kanta. Which I'm so very grateful for. Kasi ang dami ko, na-realize ko, like, ang dami ko mga kanta, pero never nagkaroon ng chance na kantahin ko yung mga songs na yun. So, natutuwa ako kasi parang it's also a way of communicating to them through the lyrics, through the melody, and dun sa message ng song. Especially like recently talagang nag-uulan, so maraming nga mga nagsisenti, mga nagiging mga alam mo yon, naglo-look back ng mga memories. So, nakakatuwa lang din isipin kasi, alam mo yon, parang personally, marami ding mga bumalik na memories din while making those songs. And yeah, it feels good na may mga tao na nakaka-appreciate at nakaka-recognize ng mga songs ko. May favorite ka ba doon sa mga nabasa? Dami. Sobrang dami. Sobrang dami kong mga songs na favorite ko. Of course, given na yung I'll Be There, given na yung Right Where You Belong,
kung maibabalik ko lang, bakit ngayon as well? Marami mga songs. At saka nakakatuwa kasi may mga nagko-cover din ng mga songs ko. And isa din talaga sa nakakapagpasaya sa pakiramdam ng isang singer ay yung kantahin ng ibang tao yung mga kanta mo. Congrats kasi pumasok ulit sa Spotify yung ikaw as artist. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Bob. Maraming salamat, Nas Tabales, for asking your questions, Ms. Julianne. Next to present their questions is Mr. Pao Kanyamo. Hi. Hi Julie. First and foremost, congratulations. Thank you. Happy naman. So Julie, I mean, in connection lang din sa question ni Naz kanina. Mhm. Kasi nga, nag-trending talaga yung malala yung mga songs mo from 10 years ago. 10 years ago, parang more than ka ata. More than 10 years ago. Oo. And then ngayon, Yes. may new single ka pala. Parang Yes. nag-a-align lang din lahat na nangyayari ngayon. Alam mo, Especially new song. yes. Sobrang totoo. Kasi parang nasa era kasi ako ngayon ng, of course, bumabalik ako ngayon sa songwriting, sa pag-release ng sarili kong music, and doing everything on my own. Siyempre kasi gusto ko rin na nag-explore ako on my own. And I know that this is a new field para sa akin because I've always been, like working with a team, pool of people, ganyan. So parang bago din sa akin lahat ng ito. And like right now, nandito ako sa phase na dinidiscover kung paano gawin yung mga bagay-bagay. So I'm doing it independently. And parang mas meron lang din akong creative freedom to do it my way. And basta nakakatuwa. Nakakatuwa lang din kasi meron pala mga tao na nakaka-appreciate ng mga songs ko. So I'm just very, very blessed, and I am using this as a motivation din para mas gumawa pa at mas magpatuloy pa. Yun. Mas dumami ngayong nag-emote near yung mga kanta mo. Mga yearners. Correct. Mga yearners. Mga yearners. Pero Sabi nila Julie Yearn. Ayun. Julie Yearn San Jose daw. Ngayong tawag. Tatawag na sa akin ngayon. Yeah. And then my next question for you. Ano yung pinaka-favorite line mo sa newest single mo? And then ano yung nagre-resonate sa'yo doon? Parang iba-iba kasi yung impact ng bawat letra eh. Siguro yung pinaka-favorite ko doon yung second verse, yung kahit malusaw sa dilim ang mga bituin, ikaw lang ang aking hahanapin. So parang kahit anong mangyari, kahit ano pang mangyari, kahit balik-balik rin man ang mundo, ikaw pa rin yung iisipin ko, ikaw pa rin yung mamahalin ko, ikaw pa rin yung hahanapin ko. Ayun. Thank you and congratulations. Thank you so much. And maraming salamat, Mr. Pao Kanyamo, for letting us go over through the creative process of Julianne's newest single. Next up to ask their questions is Cassiopeia Calamaya. Hello. Hello po, Miss Julie. Big fan. Okay, thank you. Pinag-fantasy ko po kasi nung high school yung Alvider tsaka Digger. Grabe no, mga yearners natin, mga high school. Talagang, alam mo yun, dito na ako tumanda sa showbiz, sa industriyang ito, no? Pero maraming salamat. Thank you. So my first question po is, you've been in the industry for many years. What has changed about the way you approach music now compared with when you first started? When I first started kasi, syempre, doon pumapasok yung, okay, may binibigyan ng mga materials sa'yo, tapos sabihin mo sa akin kung ano yung mga gusto mo dito. Ito, gusto mo to, ganyan, ganyan, ganyan. Pero like, ngayon, mas nakakapili ako ng mga gusto kong mga atake ng kanta or lyrics ng kanta. Pagka parang mas meron akong space and katulad na sinabi ko, mas may freedom ako to create my own music now. And then, parang mas alam ko na kung ano yung gusto ko.
Ayun. Kasi syempre bata pa ako before eh. Maraming mga, of course, may mga advisors, may mga ganyan, may mga tao na nag-guide sa akin. Pero parang ngayon, mas binibigyan ako ng, alam mo yun, like freedom talaga para kumilos. Yan. So for my next question po, do you feel that you're now at a point where you can make music based more on what you want to say rather than what people expect from Julie and San Jose? What changed to your musicality and artistry? Well, kasi ang music naman ng isang tao ay nag-evolve talaga. Meron din kasing times na ito yung expected na gagawin mo. Pero parang minsan naglalaban din kasi kung ano yung gusto mong gawin at yung sa ina-expect ng mga taong gawin mo. Parang nasa phase kasi ako na ngayon na kung parang mailabas ko din yung artistry or yung parang authenticity ko as a musician and as an artist, parang tinitake advantage ko na yun ngayon para mas malabas ko yung approach ko pagdating sa music ko. Kasi parang ayoko din na malimit din yung sarili ko when it comes to my craft. So para, alam mo yun, mas makita din ng tao na ito pala si Julie pag, alam mo yung pag-in-love. Ito pala si Julie kapag nasasaktan. Ito pala si Julie kapag galit. Alam mo yun, ito pala si Julie kapag may mga regrets sa buhay. So ayun, all those experiences mo, all emotions, parang may certain way of like expressing it through a song, through music. Yeah. Thank you po. Thank you.